Amen. Praise God. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Amen. Isang malakas na palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Amen. Pinagpala po ang lahat. Amen. Una po sa lahat, magpadaan po muna tayo ng ating saritos ay nasa lahat ng labor by God through Christ. Hallelujah. Handa na po ba tayo? Mga kapatid, masaya po ba? Para tingnan po ng isang masaya. Hallelujah. Sabi po ng salita ng ating mahal na Panginoon sa awit 105. Sabi po dito, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat sa lahat ay lahat ng saling-saling lay. Agree po bang lahat? Amen. Kaya naman, tunay nga na ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon ay magpakailanman. Amen po ba? Kaya nararapat lamang po na ating pusang purihin, pasalamatan, at ibigay ang ating lakas sa ating mahal na Panginoon. Amen po? Handaan po ba kumawin? Umigda sa ating mahal na Panginoon. Amen! Hallelujah! Ayawan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pagpupuri ka sa tanging sa'yo naman, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mong sikat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Sasambahin, ngalan mo'y sasambihin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalibutan, ika'y mapupurihan, pasasalamat at magpakailanman. Amen! Isa pa po! Pagpupuri ka sa langit sa'yo naman, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Kaya sasambahin, ngalan mo'y sasambihin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalibutan, ika'y mapupurihan, pasasalamat at magpakailanman. Ika'y sasambahin, ngalan mo'y sasambihin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalibutan, ika'y mapupurihan, pasasalamat at magpakailanman. Ika'y sasambahin, ngalan mo'y sasambihin,
nararapat ka pasalamatan, O God. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito, ikaw, Panginoon, ay aming pinupuri, Lord God. Salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, ikaw ay mabuti, O God. Salamat, Panginoon, dahil, Lord, salamat sa iyong mga ginawa, sa iyong mga ginagawa sa aming buhay, Panginoon. At sa iyong mga gagawin pa, Panginoon, maraming salamat, Lord. Salamat, Panginoon, dahil napakabuti mo. Sa lahat ng aming lakad, Lord God, ano man ang aming gawin, Panginoon, alam namin, Lord, nakasakasama ka namin, Panginoon. Ano mang hamon, Panginoon, na aming buhay, Lord God. Sa ginhawa man, sa kasiyahan, Lord God, at sa talamhati, O God. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pupurihin, O God. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus.
lagi kang tapat, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Salamat po, Holy Spirit. Salamat sa iyong presensya, O God. Hallelujah. Tunay, Lord God, na parati mo kaming sinasamahan, ano man ang aming gawin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Lagi namin, Panginoon, inaalay, Lord God, ang aming mga ginagawa sa iyo lamang sapagkat, Lord, ito lamang, Panginoon, ang aming kayang gawin, Panginoon, ang purihin ka, pasalamatan ka sa lahat, Panginoon, ng kabutihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Tunay, Lord God, na hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, Lord God. Pagkamang Panginoon, kami, Panginoon, ay nagkukulang. Sapat ka, Panginoon, sa aming buhay. Salamat. Sa iyo lamang, Panginoon, namin, Panginoon, inaalay ang aming buhay, ang aming mga ginagawa. Lahat, Panginoon, sabi mo nga po, Panginoon, sa dalamhati at sa kasiyahan, kasama ka namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat at hindi mo kami pinababayaan. Sa iyo, Lord, ang papuri, masasalamat at pataas na pagluwalhati, God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. There's a joy in the house of the Lord. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are, Charito, blessed and highly favored. Do you believe that, mga kapatid? Do you always believe that? Do you confess that? Every day? Okay? Let's do that today. Let's shout, I am Charito. Mahina, pakilakas po. Volume 10. Once again, I am Charito. I am blessed. I'm highly favored. I'm a child of God. Isang malakas na malakpak sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Today we're going to talk about walk through the epistle of James, solving your problem. But before that, let's commit this first to the Lord. Tayo lahat po ay manalangin. Aming Ama, dakilang Diyos, mga pangyarihan, maraming pong salamat sa pagkakataon na kami po ay dinako po ninyo sa inyong bahay-sambahan. Maraming salamat, Panginoon, dahil lagi po namin nararanasan ang iyong banal na presensya. Napakasaya, Panginoon, sa piling mo, O Diyos. Napakasaya, Panginoon, na maging anak mo, Panginoon. Sa iyo po, Panginoon, na mataas sa papuri at itago mo lamang po sa iyong harapan ang iyong lingkod na gagamitin mo. Ano man ang aming sabihin gawin,
pagbigay ng kapurihan sa marangal mong pangalan. Sa iyo po, Panginoon, na mataas sa papuri, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. But before we begin, let's have a quick recap on what we learned last week. Natatandaan niyo po ba yung mga napag-aralan po natin last week? Okay, sino po dito ang present last week? Okay. So, understanding your problem. Number 1. Anong sabi po dyan? Number 1. Pakibasa po. Number 2. Number 3. Number 4. Okay, so naintindihan po natin na ang mga problemang yan ay hindi may iwasan, hindi natin pahuhulaan, hindi na iba-iba at meron din pong layunin. Okay? Hindi natin inaasahan yan yung mga problema. So, matutunan po natin na tungkol sa mga problema sa buhay at kung paano po solusyonan ang problema sa ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Problems are purposeful, a positive outlook to problems. Letter A, anong sabi dyan? Tenacity. Letter B? Okay. At ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay solving your problem. Okay. Siguro tuntuhan ba sa inyo? Maayos. Masosolve ang problema ko ngayong araw. So dami-dami kong problema. Masosolve ngayong araw. Yes. Maybe today or maybe someday. At hindi ako maniniwala na ang pinoproblema mo ay tatagal sa iyo ng matagal. Okay, ang isang anak ng Diyos ay laging nasusolusyonan ang problema. At lalapatan po natin yan ng mga salita ng Diyos. At makinig po ang bawat isa. At huwag po sanang may mamiss na part ng learning na ito dahil ito ay napakaganda. Okay, bago po tayo magsimula, nais ko po kayo tanongin, sino po dito may problema? Nagpapaunahan pa kayo sa pagtaas ng kamay. So mga kapatid, lahat po, actually lahat naman ng tao may problema. Lahat po tayo may problema. Kahit ang iyong kapitbahay ay may problema. Kahit hindi anak ng Diyos, may problema. Tama po? Okay? Iba-iba po ang problema natin. Kung minsan lang, may mga taong may problema pero hindi mo halata. Diba? Depende sa nagdadala. Ang laki-laki ng problema ng taong to pero hindi nahalata. Hindi, magugulat, may problema pala sila. Problema pala siya, hindi nahalata. Meron namang taong walang problema pero ang mukhang may problema. Tingnan niyo yung katabi niyo. hindi po sila yan. Wala namang problema pero laging mukhang may problema. So, lagi po tayo dapat maaliwalas ang ating pagmumukha. Tingnan niyo yung katabi ninyo, maaliwalas ang pagmumukha. Amen. At alam ko mga kapatid, lahat tayo may kanya-kanyang problema, minsan pare-parehas ang problema, minsan hindi. Minsan ikaw anak ng Diyos, tapos yung kapitbahay mo hindi anak ng Diyos, parehas kayo may problema sa financial problem. Diba? Minsan ikaw anak ng Diyos, yung kaibigan mo hindi anak ng Diyos, parehas kayo may problema sa kalusugan. Tama? Lahat naman may problema eh. Lahat may problema. Pero ang kaibahan natin sa kanila na anak ng Diyos, mga kapatid, yung taong may Diyos, may katuwang sa problema. Katuwang po ang Diyos dyan sa problema mo. At gagawa ang Diyos ng paraan para iligtas ka dyan sa problema. Amen? Maybe iwanan ka ng kaibigan mo. Totoo yun eh. Pagka meron ka problema, darating sa point na meron kang mga kaibigan, iiwanan ka niya. Lalapitan mo ang iyong kaibigan sa problema mo, iwanan ka niya. The worst
May mga kamag-anak din na ganyan. Naiiwanan ka sa gitna ng iyong problema. Pero mga kapatid, ang kaibahan ng may Diyos sa buhay, kahit kailan hindi kayo iwan ng Diyos. Kahit kailan, kahit saan ka magpunta, kahit anong problema pa yan, kasama mo ang Diyos sa laban. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At yun ang kaibahan natin, mga kabiyaya. Lahat tayo may kanya-kanyang problema at kung minsan pare-parehas ang problema at kung minsan magkakaiba tayo ng solusyon. Okay? Yung kasi ang pinaka-main thing. Yung solusyon. Paano natin solusyonan ang problema? For example, financial problem. Kung saan-saan ka naghanap ng solusyon. Kung sino-sino tinawagan, kung sino-sino gusto mong kausapin dahil meron kang problema, financial problem. Nagkamali ka ng nakausap na tao. Ang nakausap ng tao, pare, ang laki ng problema ko eh. Tungkol sa sa pera. Kailangan ko ng malaking pera. At ano pa pare? Walang problema dyan. Tara, mag-bonnet ka. Pupunta tayo sa bangko, mag-bonnet ka. Masusolusyonan yung problema. O di ba? Pwedeng masolusyonan ang problema. Makapagnakaw sila. Pero tama ba yung solusyon? Hindi. Mga kapatid, true story to. True story. Nangyayari po ito. Kaya may nagnanakaw. Kasi may financial problem sila. Kasi kung sobrang yaman na niya, magnanakaw pa ba siya? Sobrang yaman na niya. Hindi na eh. Napakayaman ko, magnanakaw pa ba ako? Minsan nagkakamali tayo ng solusyon. At tayong mga anak ng Diyos, mga kapatid, ay ang solusyon po natin ay ito. Pag-aaralan po natin. Huwag po nating susolusyonan ng mali ang mga problema. At tayo po dapat ang mag-handle sa problema, hindi ang problema ang mag-handle sa atin. Naintindihan? Kung minsan, sa sobrang dami ng problema mo, problemado ka, ikaw na ang dinadala ng problema. Kung sobrang gusot na yung problema, ikaw na yung dinadala ng problema. Pero dapat, tayo po ang magdadala sa problema. Dahil pag ikaw ang dinala ng problema, putakot-takot na problema pa ang mangyayari. Magkakagusot-gusot. Kaya po dapat mga kapatid, tayo po ang magdadala sa problema. Kasi problema na yan, wala tayong magagawa. Ano bang sinasabi sa Biblia pagdating sa kung paano natin dalhin o harapin ang mga problemang yan? Solving your problem. Okay? Let me share with you 3 biblical prescriptions on how you can solve your problem. Number 1, tandaan niyo po ito, leave your problems with joyful spirit. Sabi po dito sa James 1 verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Yes, magalak. Pero minsan nami-misinterpret po itong magalak. Pag po ba may pagsubok, may problema? Yes eh. Nagiging problemado ka kasi may pagsubok. Bakit kaya sinasabing magalak tayo kapag dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok? Mga kapatid, bago po natin po sisihin, nagkakaroon po kasi ng misinterpret sa verse nito. Like for example, may mga testimony. Kung minsan, nasasabi po ng mga tao na salamat sa pagsubok na to, salamat sa problema na ito. Tama? Minsan nasasabi yan. Ay, naku, salamat na lang dahil sa problema na ito. Ay, natutunan ko, mali po eh. Ang sabi po dyan, magalak, hindi po magpasalamat. Ngayon,
Kung naririnig naman pala ng Diyos na pinagpapasalamat mo ang isang katambak na problema sa buhay mo, yung anak ko na to nagpapasalamat pa sa problema na dinaraanan niya, bibigyan ko pa siya ng napakadaming problema. Tama ba? Hindi po natin dapat ipagpasalamat yan. Ang dapat magalak ka lang. Kasi may dahilan kung bakit dapat kang magalak. Pero hindi mo dapat ipagpasalamat. Dahil hindi ka dapat maging thankful sa problema. Remember, ang problema po mga kapatid, hindi po sa Diyos nagkagaling. Hindi po ang Diyos na nagbibigay ng problema at pagsubok. Ang nagbibigay po ng problema at pagsubok ay si Satanas. Pinahihintulutan ng Diyos. Okay, ang gusto ni Satanas ay magnakaw, pumatay, at manira. Yun ang gusto ni Satanas, magnakaw, pumatay, manira. Ngayon, mag-a-apply siya kay God, kagaya ni Job, di ba? Nag-a-apply si Satanas kay God. Sabi ni Job, paano ka hindi pupurihin yan? Lagi mo siyang pinagpapala. Subukan nating sirain ang kanyang kabuhayan. Di ba? Ganun ang sistema na ginagawa ni Satanas. Ngayon, si God, magbibigay ng pahintulot dyan. O sige, huwag mo lamang siyang papatayin. Napahintulutan na. Napahintulutan na ng Diyos si Satanas dun sa tao. Ang ginawa ngayon ni Satanas, binalikan yung tao, and then, ito nang gagawin niya, manira, magnakaw. At pag ikaw ay kanyang nakuha, nagpatalo ka kay Satanas, pwede kang mamatay. Pero ikaw ay ligtas. Totoo yun. Meron akong kilala. Nakikwento ko na sa inyo ito. Kaibigan ko siya. Nakakilala sa Diyos. Nakakilala siya sa Diyos. Inatake ni Satanas. Nakakilala sa Diyos. Nagsishare ng Word of God. Inatake ni Satanas. Paano inatake ni Satanas? Niloko siya ni Satanas. Naglasing. Naglasing siya siyempre, may kislot pa tayo dito sa mundo Naglasing siya. And then, marami siyang nainom, di ko alam kung ano nangyari sa kanyang buhay. Nagsishare siya ng Word of God, nakakilala siya sa Panginoon. At nagtestify, nagtestimony siya tungkol sa Panginoon, nagsishare siya ng Word of God, nagpapatanggap. Dahil siya ay mahina pang believer, nagkamali siya ng mga sinasamahan. And then, dati siyang manginginom, nag-inom, and then nag-drive ng motor pa uwi, nabalita kinabukasan, patay. Okay? Pero, kung siya ay talaga tumanggap sa Panginoon, siya ay ligtas. Nabasa niyo sa Biblia, yung sabi sa 1 Corinthians 5, na ibigay ang ganyang tao kay Satanas, yung nakiapid sa kinakasama ng kanyang ama, ibigay ang ganyang tao kay Satanas upang mapahamak ang kanyang katawan at maligtas. Ligtas hindi. Namatay hindi. Yun ang sabi ni Pablo. Ibigay ang ganyang tao kay Satanas upang mapahamak ang kanyang katawan at sa ganun maligtas ang kanyang kaluluwa. Mga kapatid, kung ang isang, tumingin kayo sa aking mga mata, kung ikaw ay Kristiyanong pasaway, ito po ay masakit. Kung ikaw ay Kristiyanong pasaway, maaga kang uuwi. Naintindihan? Maaga kang uuwi sa langit. Sino gusto umuwi sa langit ng maaga? Mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyanong pasaway, maaga kang uuwi sa langit. Ligtas ka. Ligtas ka. Pero maaga kang uuwi. Gusto niyo ba yan? Di ba hindi? Marami pa tayong tungkulin dito sa mundo. Marami pa. Kaya mga kapatid, please, aral tayo ng aral ng salita ng Diyos. Kung minsan naman, ang isa sa mga worst scenario ng buhay ay noong siya ay hindi Christian, masaya buhay niya.
Nung tumanggap sa Panginoon, aba nagkagulo-gulo ang buhay. Magalak ka. Kung bakit ka nagkaganyan? Alam mo kung bakit? Ibig sabihin, nag-iinit na si Satanas sa'yo. Okay? Nabigyan na siya ng Diyos ng permiso na ikaw ay bigyan ng tukso. Kaya nga, tinuro sa atin ang ating Panginoong Hesus sa panalangin ng Ama namin, ilayo niyo kami, Panginoon, sa masama. Ilayo niyo kami sa tukso. Dapat ilalaban din po natin yan sa panalangin. Salamat, Panginoon, dahil iningatan niyo na po kami. Lagi niyo idideklara yan. Pagka mayroon kayong lakad, napakahalaga po ng panalangin. Mga kapatid, pag meron kayong lakad, may pupuntahan kayo, salamat, Panginoon, dahil iningatan niyo po kami. Dideklara niyo. Pag may mga bubuksan na negosyo, salamat, Panginoon, dahil ang negosyo mo tayo pinakunlad mo na. Kung hindi niyo ipapanalangin yan, mga kapatid, at hindi niyo sasabihin yan, hindi naririnig ng Diyos, si Satanas, active yan. Mas active pa sa'yo. Active manira yan. Ito ang gagawin ni Satanas. Magtatayo ko pa lang ng negosyo, iisipin ni Satanas, paano ko ito sisirain? Naintindihan? Magtatayo ko pa lang ng negosyo, iisipin, paano ko ito wawasakin? Paano ko ito pababagsakin? Yun ang plano niya. Yun ang pinaplano niya. Ikaw, na anak ng Diyos, hindi mo man lang pinanalangin yung negosyo mo. Hindi mo man lang pinanalangin yung kung anong ginagawa mo. Napaka-importante po, mga kapatid. Sobrang importante nito. Ngayon, hindi mo pinanalangin na, Lord, salamat dahil ang negosyong ito ay pinagpala mo na, pinaboran mo na, lalago, lalaki, at kikita ng malaki. Hindi mo pinanalangin ng ganyan. Hindi narinig ng Diyos. Sige, Satanas, binibigyan kita, pinahihintulutan kita, kung anong gusto mong gawin. Hindi naman narinig ng Diyos na dineklara mo. Pero kung dineklara mo, na ang negosyo nito ay pinagpala, pinabura, lalaki, at kikita ng malaki. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sinelyo ko sa pangalan ni Jesus, Amen. Hindi kita pwedeng pagbigyan sa Satanas eh. Bakit? Narinig ko sa anak ko, pinanalangin niya, dineklara niya, kailangan kong tuparin yung pinanalangin niya sa akin. Naiintindihan mga kapatid. Naiintindihan. Kaya napaka-importante po ng panalangin. Bawat lakad, bawat alis, bawat punta sa kahit saang lugar, lagi mong dideklara na ikaw ay iningatan, pinagpala, pinabuhan. Amen? Naiintindihan? Gawin po natin yan sa araw-araw ng ating buhay. Pag-isip ng umaga, salamat Panginoon, dahil lahat ng gagawin ko ay matagumpay na sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag bago ka matulog, sabihin mo, salamat Panginoon sa mga katagumpayan ng mga gawain. Kami po ay pinagpala, pinaburan. At makakatulog kami ng mahimbing at gigising ng masaya sa umaga. Kasi pag hindi mo pinanalangin yan, baka hindi ka na rin magising sa umaga. Kaya, idagdag nyo na rin na lagi po tayo magpapasalamat sa Panginoon. Remember, ulitin ko, hindi po kayo magpapasalamat sa pagsubok, sa problema, kundi magalak lang. Talunin nyo ng galak yang problema. Kagaya po rin sabi sa inyo na may mga taong problemado pero hindi mo mahalata dahil masiyahin sila. May mga tao naman, wala namang problema, nasa kanila na lahat. Mayaman, malusog, pero pag tinignan mo mukhang problemado. Okay? Doon tayo mga kapatid sa lagi po tayong masaya. Lagi po tayong magalak. Amen. Sabi mo sa katabi mo, magalak ka. Amen. Magalak ka kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ano ba yung pagsubok? Consider, count it all, and it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Sa Greek po ay hegiomai, literal na kahulugan ay to lead, command with official authority. To lead, command with official
authority. Lead your problem with a joyful spirit. Maging masaya lang tayo sa pagharap sa pagsubok, mga kapatid. Lahat ng tao may pagsubok sa buhay. Kahit sinong tao may pagsubok sa buhay. Mayaman, mahirap, may pera o wala, may sakit o wala. May kanya-kanya tayong problema. Hindi po lahat ng tao ay may Diyos na kasama sa pagharap ng problema. Remember, ang sabi po ng Biblia sa Hebrew 13 verse 5, hindi ko na po naisama. Ang sabi po dyan, I will never leave you nor forsake you. Napakalaki ng advantage ng mga anak ng Diyos. Why? Dahil ang mga anak ng Diyos, kahit kailan, hindi ka iiwan ng Diyos. Kung ikaw ay Kristiyanong anak ng Diyos, ang sabi ng Diyos sa Hebrew 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Yan, isama niyo na rin sa panalangin. Pag kayo ay susuga, ano ba sa term na parang sasagupa sa pagsubok. Ito, sabihin nyo, Lord, sabi ko, Hebrew 13 verse 5, hindi mo ko iwan at hindi mo ko pababayaan. Iwanan ka man ng lahat, iwanan ka ng iyong kaibigan, iwanan ka ng iyong kamag-anak, iwanan ka ng kahit na sino man, pero ang Diyos hindi ka iwan. Amen? Kahit kailan ang Diyos ay hindi ka iiwan. Dahil pinangako yan ng Diyos. Hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Huwag masyadong problemado. Okay, pag may problema, huwag masyadong problemado. Yung tipong stress ka. Siguro kung pag-iisa-isay ko kayo dito sa problema nyo, baka abutin tayo ng gabi. Patatayuin ko kayo isa-isa at sasabihin nyo yung mga problema. Abutin tayo ng gabi. Mga kapatid, just relax. Umupo ka sa iyong tahanan, relax. Manalangin. Okay? Manalangin, kumanta ka ng mga worship song. Ganyan lang po ang gagawin, magpasalamat sa Diyos. Dahil, ideklara mo, salamat Lord, dahil ililigtas mo ako sa problemang ito. Salamat Panginoon, dahil aalisin mo sa akin ang problemang ito. Ganon, magalak ka. Mapuno ang iyong kaisipan ng salita ng Diyos. Hindi yung kung sino-sino ang gusto mong kausapin. Okay? Just relax. Magpuri ka sa Diyos. Sabi po dito, you are commanded to leave your problem with joyful spirit, not to be led by the problem with sadness and misery. Totoo po ba mga kapatid na pag tayo ay may problema, ikaw ay nananamlay, minsan di ka makakain, hindi ka na rin makatulog, at yun po ay risky. Kagaya po ni uso ngayon, trendy si Doc Willie Ong, ang sabi niya, kaya siya nagkaroon ng cancer ay dahil sa stress. Tama ba may stress ka sa problema? Kaya isip, hindi ka mapagkakatulog, isip ka ng isip, hindi ka na rin makakain, nakahiga ka na lang, and then susunod na senaryo, hihina yung immune system at ikaw ay magkakasakit. Tama? Kaya ang sabi ng Diyos sa atin, magalak ka. Paano magagalak? Magalak ka, enjoyin mo ang sarili mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Magbasa ka ng salita ng Diyos, mga word of hope, mga verses na may pag-asa sa buhay. Ako, isa sa mga paborito kong verse, John 10:10. Yung naparito ang anak ng tao upang ang kanyang mga tupa ay magkaroon ng buhay at buhay ng sagana. Period. Yun lang ang pinaniniwalaan ko.
Kahit dumaan man ako sa kung ano-anong pagsubok, pinaniniwalaan ko na binibigyan ako ng Diyos ng buhay na masagana. Period. Masayang buhay, nandun na lahat, abundant life. Ang ibig sabihin ng abundant life, sa Greek, zoe. Ang ibig sabihin, abundant life, buhay ng kasiyasiya. Sa ibang meaning, buhay na kasiyasiya. Pag pa may sakit, kasiyasiya. Pag ba mahirap, kasiyasiya. Pag puno ba ng problema, kasiyasiya. Mga kapatid, hindi po. Kaya, lagi kong dinideklara sa aming buhay, John 10:10, na parito ang anak ng Diyos upang ang tupa ay magkaroon ng buhay na masagana. Buhay na kasiyasiya. Pero yung unang verse niyan, naparito ang magnanakaw upang pumatay, magwasak, manila. Pero naparito ang anak ng Diyos upang ang kanyang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masagana. Sabi sa James 1:2-3, consider it pure joy, my brother, whenever you face trial of many times, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Isa sa reason kung bakit dapat tayong magalak sa pagsubok, dahil dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Nagiging matatag ang ating pananampalataya. Ito mga kapatid, totoo po ito. Mas malaking pananampalataya sa Diyos. Mas malaking pagsubok. Anong bakit? Di ba sabi po ng Diyos sa Biblia, hindi pagbibigyan ng Diyos ang pagsubok kung hindi mo kaya. May kung mababaw ang iyong faith, kung ano lang yung kayang pagsubok na iaalok ni Satanas, yun lang ang ia-approve ni God. Kaya, tingnan niyo ako mga kapatid sa aking mga mata. Kung ano mang pagsubok o problema na meron ka, kaya mo yung lagpasan. Dahil yan lang ang inalaw ni God sa'yo. Kaya yung nagdaranas ng matinding pagsubok, ibig sabihin, mas matindi yung faith na meron. Amen? Mga kapatid, kung anong pagsubok ang meron ka, kayang-kaya mo yung lagpasan. Amen? Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa pamamagitan nito, mga kapatid, tayo po ay magiging matatag. Ito po sa Tagalog. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. 4. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Thessalonians 5 verse 18. Sabi po dito, in everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Sa lahat mga kapatid, magpasalamat po tayo. Salamat Lord dahil inilikas mo ako sa pagsubok nito. Wag salamat Lord dahil sa pagsubok. Salamat Lord dahil sa problema. Hindi po natin dapat yan ipagpasalamat. Salamat Lord dahil iniligtas mo ako dito. Salamat Lord dahil hinango mo ako dito. Salamat Lord dahil ako ay pinalakas mo. Amen? Dati mga kapatid, sa totoo lang na question ko to, na bakit ako dumaan sa ganitong sitwasyon. So, ilan taon na ba ako dito sa bagong sila? 3 years. 4 years? Di pa, 3 years pa lang. Magpo-4 pa lang. Hindi ko pa nakukwento sa inyo ang mga pinagdaanan ko sa buhay. Gusto niyo bang malaman? Actually, ako po ay mukha lang pong artista. Pero, ang dami ko pong napagdaanan sa buhay na pwede niyo pong sabihin na talaga, pagdaanan ni Pastor yun. Yes.
Hulaan niyo po kung anong taon ako naging working student. Guess what? Magugulat kayo. 16. 17. 12. Okay, wala po sa nabanggit. When I was grade 4. Grade 4. 10 years old. Gulat kayo, no? 10 years old. Minsan, ako po ay lumaki sa mahirap na pamilya. Tatay ko ay may isda at ang nanay ko ay fish vendor. Titinda siya ng isda. Pagka ang tatay ko ay namalakaya at nakahuli ng mga alimango, hipon. Actually, dapat marami kaming pera. Pero ang aking mga magulang ay hindi sila marunong maghawak, mag-manage ng pera. Isang beses, ako po ay papasok sa school. Pasok ko sa school. Humingi ako ng baon sa aking nanay. Sabi ko, may hingi ako ng baon sa school. Grade 4, when I was grade 4. Ang sabi ng nanay ko, anak, wala tayong pera eh. So sa mura kong edad, siyempre, yung ibang estudyante, pag hindi mo binigyan ng baon, hindi magpapasok. Kahit nga bigyan mo ng baon, di na rin, ayaw pa rin pumasok. Talagang gulpihan pa bago mag-aaral. Pero nung panahon, yung mga 90s, yung mga panahon dati, iba po eh. Iba yung dating panahon, talagang pulog ko. Talagang may ipaghabulan ka para mabuhay lang. Okay, so, nag-desisyon akong mag-aaral pa din. Kahit walang baon, walking distance lang naman yung school. First day kong pumasok na walang baon, sabi ng teacher ko, di ko ito nakakalimutan, sabi ng teacher ko, oh, Mr. Conquilla, bakit hindi ka nag-recess? Sabi ko sa teacher ko, wala po akong baon. Tapos, pinigyan niya ako ng baon, ng pera, pambili ng pagkain. And then, niyak tuloy ako. Kagabi, nag-reminisce sa akin to lahat nung inaaral ko to. Dapat pala ipagpasalamat din sa Diyos yung mga sakit at hapdi, yung mga pagsubok. Ipagpasalamat mo sa Diyos kung paano ka iniligtas ng Diyos doon. So, to cut the long story short, naranasan ko po na umuwi tuwing recess. Uuwi ako, magtitimpla ako ng kape and then nalagyan ko siya ng kanin. Sino po naka-experience niyan dito? Okay, so yung po ay, ewan ko, mas nasasarapan ako doon eh. Doon lang sapat na. And then ilang months po nangyari sa akin yun. Dahil naiintindihan ko ang hirap ng buhay, mga kapatid, I decided na hindi na po ako humingi ng pera sa mga magulang ko. When I was 10 years old. Okay. Ang nangyari, isip ko, paano ako magkakapera? Ang sinakwento ko, parang mga kwento nila Chingitan eh. yung mga nagbibigay ng mga inspirational na story. Ito na ginawa ko. Habang nakaupo ako, nag-iisip ako, paano kaya ako magkakapera? Sa murang edad, 10 years old. Nakita ko, kaharap ng bahay namin mayroong gripo. May mga matatandang nag-iigib. Nagbobomba. Sabi ko, may mga edad na po kayo. Sabi ko sa kanila, hindi ko nakakalimutan. May mga edad, hindi ko na sabihin ng mga pangalan, tanda ko pala, pero nagkamatay. May mga edad na po kayo, hindi na po kayo dapat nagaganyan. Ako na po ang iigib sa inyo, din umaga, bigyan niyo po ako ng 2 piso per container. Naging kargador ako.
nag-iikip. Eh di kumikita ko. Tapos, marami pang, nung naranasan ko kumita, ayos ah. Kumikita ko, okay. May pera ako sarili, ayos. Tapos, ang isip ko naging kung paano ko kumita. Hindi uso ang mga, sino ka nakaranas ito na may mga naglalaro ng salagubang? Parang ngayon, di ko na nakikita yan sa mga kabataan ngayon eh. Okay? Uso ang salagubang. Mga kapatid, mag-hire ako ng isang kaibigan. Sumama ka sa akin. Aakit kami sa mga puno. Sumama ka sa akin, nakita tayo sa mga puno. Ano na akin? Mahuhuli tayo ng salagubang. Isang taga-uga, isang taga-pulot. Uugain niya yung puno. Ako naman, pupulutin yung mga salagubang. Bibenta namin na 5 piso ang isa. May pera ko, may pera siya. Tapos, uso ang saranggola. Ang gagawin ko, bibili ko ng mga plastic bag. Plastic bag. Gagawa ko ng saranggola. Hindi para maglaro. Gagawa ko ng saranggola para ibenta. May pera ko. Alam niyo yung bag ko noon, dapat pa tinago ko yung bag ko na yun. Yung bag ko dati, napakabigat. Punong-puno ng barya. Sa akin pa humihingi ang nanay ko ng pera. Edad ko grade 5, grade 6. Sa akin pa humihingi ang nanay ko ng pera. At kahit sino ang makausap ng nanay ko, sinasabi niya yun, na yung anak ko niya, hindi humihingi ng pera. Tumatak sa isip niya, sa mura kong edad, gumawa ako ng diskarte. At hanggang ngayon, nagpapasalamat ako sa Diyos sa diskarte yun. Nagagamit ko. Kahit saan niyo ako ilagay, mga kapatid, sa totoo lang, kahit saan niyo ako ilagay, gagawa ako ng paraan para magkapera. Alam niyo yung incubator na ginagawa ko dyan. Ang tubo ko po dyan, 1.5 per unit. Nakabenta na po ako dyan ng 100 unit. Inihit ko lang dahil hindi ko masikaso. Pero pag yan po ay nasikaso ko at in-advertise ko po yan, hindi ko po yan in-advertise. Kung magbenta ako ng 1,000,000, 1.5 po ang benta ko ng isa. Sabi ko kay Vanessa, pagka ito nasikaso ko na yun, bumita tayo ng 1,000,000, milyonaryo na si Hans. Totoo mga kapatid, totoo yan, pwede mangyari yan. Yung alamang, ako po ay nag-aral culinary student. Just imagine, nakapag-college pa ako. Kanain mo yun, hindi po ako humingi ng pera sa mga magulang ko, pagkos ako pa nagbibigay sa kanila. Hindi rin po ako nagtampo sa kanila dahil wala eh. Kailangan natin tanggapin eh. Kung nabuhay kang mahirap, kasalanan mo pag namatay kang mahirap. Kung nabuhay kang mahirap, mga kapatid, gumawa ka ng paraan para hindi ka mamatay na mahirap. Nakasaya, ako, from nothing, nakakilala ako sa Diyos, nakapag-aral ako, nakaabot ako ng college, pero hindi na pinatapos sa akin ng Diyos dahil tinatawag ako para magpastor. Alam niyo mga kapatid, ang lesson sa buhay ko, minsan may tanong ko yan, sabi ko, bakit nung naging Kristo ako, bakit napagdaanan ko yung ganung kahirap na sitwasyon? Bakit napagdaanan ko yung ganung kahirap? Kasi mga kapatid, nung nagpastor ako, mahirap pala. Pero dahil batak na ako sa hirap ng bata pa, nakasurvive ako. Ito, parang artista. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, kung minsan yung pagsubok, may maganda talaga yung layunin sa akin. Hindi yan binibigay parang wala lang. Binibigay yan para tumatag ka. Kaya ako ngayon, kahit saan mo ako ilagay, kaya ko eh. Minsan may nagtanong sa akin, di ba mahirap mag-motorcycle taxi? Yes. Ang mga kausap ko, mga taga sa amin, taga-isla. Lumaki sa ilog, lumaki kami sa tubig. Tapos bigla-bigla na lang makikibaka ka sa kalsada, sa daan. Pagka may nakakita sa akin, uy, nag-aangkas ka pala. Sabi ko, oo,
Ito parte ng usapas. Hindi ka nahihirapan. Nung una, nahihirapan ako. Nahihirapan ako. Kumikita ako ng noon, nag-uuwi ako ng 2.5 a day. Yan sa motorcycle taxi. Noong kalakasan. Pero ngayon, medyo mahina na sa sobrang dami. Kaya hindi na rin ako lumalabas. Okay? Dahil sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, mga kapatid, ako po ay nanatiling matatag. Kaya, kung kayo man po ay may mga anak, na papalaki pa lang, mga kapatid, mga anak, sanayin niyo po sila sa hirap. Huwag namang sobrang hirap, sanayin niyo lang sila sa hirap. Like for example, yung anak mo, hindi mo pinapagalitan, sobrang mahal na mahal mo, baby, malaki na. Hindi mo pinapagalitan, hindi mo kinokorek. Nakapagtapos ang pag-aaral, nagtrabaho, na late. Siyempre, di natin may iwasan. Sa Philippines, talagang uso ang late. Na late, na pumasok sa trabaho, dumating ang boss, bakit late ka? Lagi ka na lang late. Napagalitan, hindi sanay pagalitan. Resign. Na agad. Hindi sanay pagalitan eh. Sabi niya, sa bahay, di mo na ako pinapagalitan. Hindi sanay pagalitan. Nag-resign agad. Sayang. In the future, sa pala magiging manager. Dapat. Ano mga kapatid? Nagtrabaho. Nagkaroon na ng konting hirap. Nagalusan lang ng parang agat ng langgam. Hindi sanay masugatan eh. Hindi sanay mahirapan eh. Nasugatan na ng konti, natusok lang ng kung ano mang natusok sa kanya. Parang kagat lang na ayoko na magtrabaho, hindi safe dyan. Mga kapatid, sanayin po natin sila sa hirap dahil maraming hirap na nag-aabang sa mundo. Tama ba kayo ng mga magulang? Dumaan po ba kayo sa hirap? Mga nahirapan. Ang daming hirap na pinagdaanan natin. Just imagine. Kung kalkulahin nyo lang, kung yung hirap na pinagdaanan nyo, na yan, ay mapagdadaanan ng inyong anak, kalkulahin nyo lang, kaya ba nilang makasurvive ng wala kayo? Kalkulahin nyo lang. Maraming sumagot ng hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi kitang-kita nyo, witness nyo eh. Na-witness nyo na ang hirap ng buhay. Kaya kailangan mga kapatid, kahit papano, kahit konti, paranasin nyo sila ng hirap. Kasi hindi habang buhay kasama nyo sila eh. Pag umdal kayo ng 80, maa-assist nyo pa ba sila? And then pag kayo po ay namatay na at umuwi na sa langit, naiwan yung mga anak na mahihina, ay naku, kung ano-ano mangyayari sa kanila. Kaya nga ang kwento ng mga successful, na mayayaman, ng mga anak mayaman kagaya ni sa San Miguel Corporation, ang pangalan nun, si Ramon Ang, sabi niya, yung mga apo niya, sinasama niya sa construction, nagbubuhat ng mga mabibigat, hindi para maging boss. Hindi para maging boss. Pinagtatrabaho niya, magbubuhat ng mga mabibigat, kagaya ng mga naghahalo ng simento. Ganun ang trabaho ng kanyang mga apo, ng mga anak niya. And then dahil sila ang tagapagmana ng kumpanya. Dahil pag nawala na si Ramon Ang, marunong sa hirap ang kanyang mga apo. Amen? Kaya paranasin natin sila ng konting hirap. Huwag yung sobrang baby. Huwag yung sobrang ingat na ingat. Dahil hindi lahat ng pagkakataon may ingatan mo sila. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon nakaalala na sa kanila. Amen? Kaya mga kapatid, pag tayo ay daranas ng mga iba't ibang uri ng problema, ng pagsubok, magpasalamat tayo sa Diyos dahil iingatan niya tayo, dahil aalisin niya tayo sa pagsubok, dahil tutulungan niya tayo sa pagsubok na ikinahaharap natin. At pag dumating sa iyo ang pagsubok na yan, napagtagumpayan mo mga kapatid, at kung darating ulit yung pagsubok na yan, nagbuot kagayang duman sa iyo, immune ka na. Kaya mo ng pagtagumpayan. Kayang-kaya ko na yan eh. Basic na lang yan eh.
Dahil sa biyaya ng Diyos, alam ko na kung paano magtagumpayan niya. Amen? Kaya mga kapatid, huwag kang maproblema. Magpasalamat ka sa Diyos. In everything, give thanks, for this is the will of God. If you want to know God's will for your life, it's simple. In everything, give thanks. It does not say for everything, give thanks. Okay, letter B. Ay, yan pala yung last week na a positive outlook to problem, develop tenacity, B, develop maturity. Salamat sa pagkakataon si Yahweh aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya, hindi ko papatigilin. Kahit anong mangyayari sa atin, kahit anong dumating sa buhay natin, mga kapatid, purihin natin ang ating Panginoon. Number 2, ask God with applicable wisdom. James 1:5, if any of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to Him. Kasi minsan mga kapatid, sa pagharap sa problema, nawawala na rin tayo sa sariling katinuan. Nababaliw ka na. Nawawala ka na sa sarili mong katinuan pagka may problema ka, kung sino-sinong, kung ano-ano pinag-iisip mo, kung sino-sinong kinakausap mo, kung sino-sinong tinatawagan mo. Nape-pressure. Ayan. Diyan napapasok si Satanas. Kapag nawawala ka na sa sarili mong katinuan, dahil sa problema kung ano na iniisip mo, inaway mo na pati asawa mo, inaway mo na pati mga kapatid mo. Di ba may totoo yun? Nangyayari yun? Dahil sa problema kung ano na ginagawa natin, mga kapatid. Kadalasan dito pumapasok si Satanas, aalokin ka ng mga bagay na akala mo yun ang solusyon sa problema. Remember, si Satanas, mga kapatid, nagpapala din yan. Maging maingat kayo. Baka akala nyo, ay salamat Lord, nasagot ang problema ko. Pero hindi mo alam, si Satanas pala ang sumagot ang problema mo. Paano natin malalaman kung si Satanas ang sumagot ang problema natin o ang Diyos? Simpleng-simple. For example, ganito, may sakit ka. Hindi ka ayaw kang gumaling sa doktor. May sakit pa na hindi kaya ng doktor. Ang sasabihin sa'yo ng kapitbahay, tara, sumama ka sa akin kay Mang Ketway. Albularyo. Albularyo. Sumama ka sa akin sa albularyo. Magpa-albularyo ka na. Sa Diyos po ba yun? Hindi. Pero totoo yan, may nagaganyan. Ako, nung dati sa Lakeshore ako, Lakeshore Church, meron isang kapatid na may sakit. Nabalitaan namin, dinala sa albularyo. After a month, patay na. Hindi yan sa Diyos. Hindi yan sa Diyos. At kung meron mang nakikita kayong gumagaling dyan sa mga albularyo, maybe, yes, dahil pakana ni Satanas yan eh. Financial. Dito, mas malaki ang sahod dito. Tara dito. Ako, kuwari, pastor. Mayroon akong financial problem. May nag-alok sa akin na totoo. May nag-alok sa akin mag-abroad. Malaki ang kita, malaki ang sahod. Hindi po ako pumayag. Kasi malalayo ako sa Diyos. Malalayo ako sa paglilingkod ko sa Diyos. Dahil naiintindihan ko na ang paglilingkod ko sa Diyos ay dito sa Pilipinas. Tinawag ako ng Diyos dito sa Pilipinas. Mga kapatid, para maintindihan mo kung ano ang pagpapala na mayroon ka, kung galing sa Diyos o galing kay Satanas. Kapag ang pagpapalang yan, makinig kayo, kapag ang pagpapalang yan ay nakapagpapalayo sa iyo sa Diyos, hindi po yan sa Diyos galing. Sa tingin niyo ba, pagpapalaan kayo ng Diyos na malalayo kayo sa Kanya? Kung ang pagpapalang yan ay lalo ka pang nalalapit sa Diyos, yan po ay galing sa Diyos. Amen? Naalala niyo si Jesus? Nung tinukso siya ni Satanas,
Pinakitaan siya ni Satanas ng malawak na lupain. Matthew 4:4. Ang sabi ni Satanas, nakikita mo ba ang mga yan? Matthew 4:4. Nakikita mo ba ang mga yan? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yan. Malawak na lupain. Sabi niya kay Jesus, ibibigay ko ang lahat ng yan sa iyo if you worship me. Sabi ni Satanas, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yan if you worship me. Ibig sabihin, kung papayag si Jesus dun sa along ni Satanas, mapupunta siya kay Satan at mawawala siya sa Ama. Pero sabi ni Jesus, layuan mo ako, Satanas. Kaya nga dapat natin sasabihin, layuan mo ako, tukso. And then, aksyonan mo na rin, lumayo ka na rin sa tukso. Okay, mga kapatid? Kung kayo po ay may struggle ngayon, na nagtatrabaho o kung anumang bagay na nakapagpapalayo sa inyo sa Diyos. Look at my eyes, hanggat bata ka pa, hanggat maaga pa, itigil mo na yan. At mag-pray ka ng bagong hanap buhay na makakalapit ka pa rin sa Diyos. Mga kapatid, napakadaming trabaho. Tanda ko noon, paulit-ulit ko kinukwento sa inyo, sabi ng manager ko noon sa fast food, every Sunday, 9 a.m. ang pasok mo. Ang una agad pumasok sa isip ko, Satanas, lumayo ka sa aking harapan. Hindi ko na sinabi, baka sampalin ako ng manager. Sabi, every Sunday, 9 a.m. 9 a.m. ang church ko. Pag Sunday, 9 a.m. Tapos 9 a.m. pa ako sunod mo ng linggo. Kasi, nung nagtatrabaho ko sa fast food, sa Jollibee, nag-part-time job ako dyan. Habang nag-aaral ako ng college. Pag linggo, so may sales kami ng 450,000 a day. Kailangan lahat ng trabahante nandun. Pati manager, 8 manager, kailangan naka-duty. Lahat ng crew, kung 100 ng crew, kailangan naka-duty. Lahat. Sabi sa akin ng manager, every 9 a.m. ng Sunday, duty ka. Kinuha ko yung bag ko. Ang sabi ko, hanap niyo na lang po ako ng kapalit. Hindi na po ko papasok. Inaagaw ako ng ni Satanas sa Diyos. Tunuin mo. 9 sa tingin nyo, kung pumayag ako doon, ito, kung pumayag ako doon, nagtrabaho ako noong 9 a.m. every Sunday, na wala ako sa Diyos, maybe hindi po tayo nagkakilala ngayon. Isang magandang bagay, nagkakilala tayo ngayon. Masaya ba kayo? Nakilala niyo ako? At masaya din po ako nakilala. Hindi ko mapapangasawa si Pastora Vanessa. Naintindihan niyo mga kapatid yung ganda ng pangyayari? Kung pumayag ako doon, hindi na ako nag-church, siguro naging manager ako ng Jollibee, pero hindi ako naging kapaki-pakinabang sa Diyos. Naintindihan mga kapatid? Napakahalaga ng bawat desisyon po natin sa buhay. Sabi ko, ihanap nyo na lang po ako ng kapalit, hindi na po ako papasok. And then nag-pray ako bago ako lumabas. Sabi ko, Lord, malungkot ako na siyempre. Kasi kailangan ko ng part-time job para makapag-school ako. Sila lang yung nag-respond sa resume ko. Sabi ko, Lord, ang ginamit ko nung verse ay Kawikaan 21. Sabi ko, Lord, kaya mong igawi ang lahat ng pag-iisip ng hari. Ano ginamit kong verse eh? Kaya mong igawi ang pag-iisip ng hari at kaya mo rin igawi ang pag-iisip ng manager ko na to. Gusto kong magtrabaho dyan sa fast food na yan. Kasi malapit yan sa school namin eh, ng college. Alam niyo, nakalipas ang isang linggo, tinawagan ako ng manager. Sabi niya, o sige na, pumasok ka na, tuwing linggo wala ka ng pasok. Kinainggitan ako ng maraming crew. Tuwing papasok ako pag Lunes, sabi ito na, papasok na ang anak ng Diyos, tuwing linggo walang pasok. Totoo naman, anak ako ng Diyos. Sineseparate tayo na, nanindigan ako eh. At for the record, wala kahit isa
ang nakagawa ng ginawa ko. Paglingko, lahat sila may pasok. Ako lang ang wala. Kahit kailangan magtrabaho paglingko. Ako lang ang walang pasok. Bukod tangi sa lahat. Umiran ng maraming panahon yung Jollibee na yun. Bukod tangi, ako lang yung crew. Kahit yung manager ayaw payagan eh. Mga kapatid, kahit yung manager ayaw payagan mag-rest day paglingko dahil na bumibenta kami ng malaking halaga. Dahil pag walang isa doon, pilay. Bukod tangi, ako lang. Alam niyo bakit? Wala nang mas makapangyarihan pa sa Diyos. Kaya ng Diyos ang lahat. Kaya ng Diyos ibali yung pag-iisip nila. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Naranasan ko po yan, mga kapatid. Kaya mga kapatid, lagi po tayong hihingi ng karunungan sa Diyos. Huwag yung sarili nating desisyon. Huwag Facebook. Huwag kung sino-sinong tao ang nalapitan mo, susulang ka pa. Kung ano pa sasabihin sa'yo, dagdagan ka pa ng mga kung ano-ano. At it will lead, makakagawa ka ng solusyon na hindi maganda. Kaya mga kapatid, ang pinakamaganda, sundin lang po natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Lagi po tayo mananalangin, Lord, your will be done. Kalooban mo ang masunod sa aking buhay. Relax ka lang. Kung yung problema na yan, relax ka lang. Kalooban mo ang masunod sa aking buhay. What is applicable? Applicable wisdom. What is applicable wisdom? A practical wisdom you can apply in a given situation. Napaka-importante nito mga kapatid. Huwag ang kung ano-ano ang gamitin natin. Kausapin natin ang Diyos lang, kausapin natin. Ang sabi ng Diyos sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer you. Kung ang kaibigan mo tatawagan mo, cannot be reached. Kung ang kamag-anak mo tatawagan mo, cannot be reached. Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer. Tumawag tayo sa Diyos at sasagutin tayo ng Diyos. If any of you lack wisdom, Sophia, ang literal na kulugan ng practical wisdom, we should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Ask God. Pagka namang problema ka na, problemado ka na, manalangin ka, Lord, bigyan mo ko ng karunungan kung paano ko ito mapagtatagumpayan. Lord, bigyan mo ko ng magandang kaisipan kung paano ko ito masusolusyonan. Ganon. Hindi yung kung saan-saan tayo tatawag. Hindi yung kung saan-saan tayo makikipagkwentuhan. Hindi yung kung saan-saan tayo makikipag-usap. Hindi naman po mahirap yan, pero unahin mo muna kausapin ng Diyos. Bago ang iba. Amen? Proverbs 24, verse 13, anak, minom ka ng pulot-pukyutan at ito'y nakakapulis sa iyo. Kung ang pulot-pukyutan ay masarap sa panlasa, ang karunungan naman ay mabuti sa kaluluwa, kaya hanapin mo ang kaalaman at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Hanapin natin ang kaalaman na manggagaling sa Diyos. Number 3, at dito po ako magtatapos, believe God for the answer. Kung kayo po, mga kapatid, ay nanalangin sa Diyos ng applicable wisdom, joyful spirit, meron ka na yan, gawin mo na lang, ikaw ay laging masaya, kahit problemado ka, ngiti ka pa rin. Huwag yung parang inispalto ang iyong mukha. na sobrang lungkot. Kasi nakakahawa po yun eh. Yung sobrang lungkot mo. Maging masaya. Dahil alam niyo, sabi sa Biblia, ang pinakamaganda sa kalusugan, maging masaya. Pampahaba ng buhay. Ang malulungkotin, unti-unting namamatay. Ang masayahin ay humahaba ang buhay. Okay? Kaya minsan sinasabi ng doktor, maging masaya po tayo. Kaya minsan naman, kaya maraming namamatay po sa ospital kasi pag dinigan na ng doktor yung resulta ng kanyang karamdaman, naku po, nanay, may cancer po kayo. Ha? May stress na. Bumabangon yung system hanggang sa namatay na. Kaya minsan hindi na sinasabi yung sakit, doon na lang sa doon na lang sa kamag-anak. Totoo kasi,
Pag na-stress ang isang tao, hihina yung immune system hanggang sa unti-unti. Mamatay ka. Kaya mga kapatid, tayo po ay laging masaya. Ngitian mo yung katabi mo. Sabi mo, maging masaya ka. Palagi. Okay. So, okay, believe God for the answer. But when He asks, he must believe and not doubt. Because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Mga kapatid, wala pong tatanggapin ang isang tao pagka siya ay nag-aalinlangan. Siyempre, kung ikaw ay sumasampalataya, dapat mong asahan ang mga bagay na nais mong mangyari. Tama ba? Pagka ikaw ay sumasampalataya na inaasahan mo ang mga bagay na nangyari, hindi ka na mangangamba? Hindi ka dapat nangangamba. Kung inaasahan mo ang isang bagay na mangyayari dahil pinanalangin mo, hindi mo na alalahanin. Hindi ka na mangangamba. Kung ikaw ay problemado, sabihin mo, Panginoon, salamat dahil iniligtas mo na ako sa problemang ito. Salamat dahil tinulungan mo na ako sa pagsubok na ito. Mapagtatagumpayan ko ang pagsubok na ito sa biyaya mo. At ikaw ay maging magalak. Alam niyo ba bakit sinasabi ng Diyos, taas mo na tayo ay magalak sa pagsubok? Dahil nakita na ng Diyos ang dulo. Nakita na ng Diyos ang dulo eh. Nakita na ng Diyos ang dulo, magiging matatag ka. Nakita na ng Diyos ang dulo, magiging mayaman ka. Nakita na ng Diyos ang dulo, magiging malakas malusog ka. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sinasabi ng Diyos, maging matatag tayo. Kaya sinasabi ng Diyos, magalak tayo kapag tayo ay dumaranas ng pagsubok. That man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does. Wala pong asahan. Huwag pong umasa ang taong pabago-bago ang isip. Ang taong nag-aalinlangan, huwag umasa na tatanggap sa Diyos. Kaya po yung panalangin na sana, huwag na po natin gawin. Kunwari, Lord, sana, pagalingin mo naman ako. Huwag na po natin sasabihin ng mga salitang yan. Bakit? Pag ginamit mo ba ng sana, naniniwala ako, nag-aalinlangan ka. Nag-aalinlangan ka eh. Nag-aalinlangan ka kung mangyayari ba o hindi. Tama? Tama ba? Ito. Lord, sana, pagalingin mo naman yung tatay ko. May pananampalataya ba doon? Wala eh. Wala eh. Pwede natin gamitin yung sana sa mga wants. Wants. Sa mga kagustuhan, pero hindi sa kailangan. Ano yung kagustuhan? Para kagustuhan. Lord, sana bigyan mo pa ako ng bagong bahay. Tama yun. Eh, hindi naman natin yung need. Meron ka ng bahay, pero gusto mo pa ng isang bahay. Kung aaprobahan ng Diyos o hindi. Nag-aalinlangan ka kung bibigyan ka ba ng isang bahay o hindi. Pero yung mga bagay na kailangan natin, financial, kagalingan, kaligtasan, hindi mo na dapat ipag-pray ng sana yan. Idinidik na lang po yan dahil tinapos na ni Kristo yan, matagal na. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Mga panalangin, ano ba ang dapat ipanalangin? Ano ba ang dapat na mga sasalitain natin? Simple lang. Yung mga bagay na gusto mong mangyari, sabihin mo na, isipin mo na, natanggap mo na. Ito po ang verse. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Tandaan niyo po yung sabi ni Jesus dun sa mga alagad niya. Tingnan ninyo. Napakadami na maanihin. Sabi niya, kakatanim pa lang. Kakatanim pa lang ng mga bidhi. Ang sabi ni Jesus, tingnan nyo, napakadami ang aanihin. Nakita na ni Jesus na madami ang aanihin. Pinalangin niya na may aanihin na madami.
Kaya ibig sabihin mga kapatid, kung ikaw yung mananalangin, medyo may pagkamayabang ang dating nito. Medyo may pagkamayabang, pero dapat din naman talaga natin ipagmayabang ang regalo ng Diyos. Believe that you have received it and it will be yours. Kung mananalangin ka ng sasakyan, bumili ka na ng paradahan. Ano diya? Kung gusto mo ng maraming pera, bumili ka na ng Volt. kasi, magpe-pray ka ng maraming pera eh. Eh, ang wallet mo, ganun kaliit lang. Eh, ang kakasa lang dyan, 10,000. Eh, ang papanalangin mo, maraming pera eh. Bumili ka na ng Volt. Bumili ka na ng lagayan ng maraming pera. Sabi dyan, no, believe that you have received it. Maniwala ka na tinanggap mo na. Amen? Kung ikaw ay mananalangin ng kagalingan, meron kang sakit, at tinaningan ka ng doktor, 6 months to live, sa mga sugat ng Kristo, ikaw ay magaling na. Mga kapatid, lumakad ka, tumayo ka. Magpaaraw ka. Huwag kang tumatay. Aktual mo na magaling ka na. Huwag kang magpo-post sa Facebook, feeling sick. Malapit na mamatay. Isang uhod na lang, hindi pumipirma, mamamatay ka na. Mga kapatid, ang dapat ipopost mo sa Facebook, ako ay malakas, malusog, masigla, at pinaniniwalaan mo na tinanggap mo yung kalakasan at ikaw ay malakas, malusog, masigla. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Napakasimple mga kapatid, Matthew 11:24. Lagi niyo po yung tatandaan. Pag mananalangin kayo, tanggalin niyo ng salitang sana. Pag mananalangin kayo, medyo may pagkamayabang ang dating. Wala tayong magagawa. Yan binigay ng Diyos eh. Yan ang sinabi ng Diyos eh. Paniwalaan mo, tinanggap mo na. Sabihin mo ganito, Lord, salamat dahil ako'y pinayaman mo. Sabi ng kasama mo sa panalangin, yabong naman ito. Mayaman ito. Eh, wala tayong magagawa eh. Yun ang sabi ng Diyos eh. Paniwalaan mo na tinanggap mo na. Salamat Lord, mayaman na ako. Salamat Lord, magaling na ako. Malakas na ako. Sabihin ng kasama mo, inuubo-ubo ka nga dyan eh. Magaling ka pang nalalaman. Eh, ang sabi ng Diyos eh. Salamat Lord, magaling na ako, malakas na ako. Malakas, malusog, masigla. Amen? Palagpakan po natin ang Panginoon. At sa karagdagan learning mga kapatid, meron po tayong booklet, sinulat po ni Bishop Amy, The Sixth Sense. Ito po ay 7 booklets. Kung gusto niyo po magkaroon nito, ay available po ito sa Charito Shop. Okay? Pwedeng, tawag doon, e-book or yung nakaprint, ang tawag doon, booklet. O hard copy ng booklet. Kung gusto niyo po yan, makipag-contact lang po kayo kay Pastora sa kanya. Ibibili po kayo pero bayaran niya. 50 pesos po yan. Kahit libre na pala. Ayan. Thank you. Okay. Meron din pong The Truth versus the Facts. Faith-filled words. Napaganda po niyang mga booklet po na yan. Sabi po sa John 11:40, ito po ang aking last verse. Then Jesus said, "Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?" Kung ang isang mananampalataya mga kapatid ay maniniwala na mangyayari ang mga bagay na kanya pinaniniwalaan, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, ang mga anak ng Diyos ay dapat maniwala sa kung anong sinasabi ng Diyos. Okay, solving your problem. Number 1, lead your problem with joyful spirit. Number 2, ask God with applicable wisdom. Number 3, believe God for the answer. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. I hope na ang mga natutunan po ninyo ay dalhin po natin sa labas. Gamitin po natin sa labas. Okay? At hoping na hindi po tayo ulit magkita-kita na meron kayong problema na parang may espalto o may mukha.
joyful spirit, pakita natin na lagi po tayong masaya. At lagi pong may pag-asa dahil kasama natin ang ating Diyos. At ang ating big idea, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Grace is greater than your problem. Grace is everything. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, ganda nung song natin kanina, no? Yung chorus, yung sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso't masulahan, sa pagsubok na iyong pinagpipulutan, salamat, Panginoon. Mga kapatid, pahintulutan man ng Diyos ang pagsubok na yan. Wala kang gagawin kundi salamat. Salamat, Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo lahat ay tumayo. Tayo lahat ay manalangin. Aming Ama, dakilang Diyos, magpangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Ikaw ay dakila at karapat-dapat